Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Mark Cristan Manuel M. Ravanzo, Section BSIS 1A. At ngayong umaga ating talakayin ang podcast tungkol sa globalisasyon. Magandang umaga, Ginoong Ace. Yo, Jonald, ano nga pala mga hobby mo ngayon? Wala naman pre, tulog-tulog lang. Naglalaro ng basketball, ganun. Di ka masyadong more on technology like mga nag-ML, ganun. Hindi. Wala kasi ako cellphone eh. De, joke lang. Pero pre, no, isipin mo, mga bata ngayon, alos adik na sa cellphone, no? Pero nung tayo, hanggang mga alas 10, nakatambay pa tayo sa labas. Tapos kahit mga naglalaro tayo patintero, ganun, habulan. Pero ngayon, wala ka na makitang ganun, eh, no? Wala na bro. Wala na. Oo nga pare, wala na talaga yung mga naglalaro ngayon, yung mga dati, mga palaro. Yung mga nag-ano pa tayo, Chinese Garter, Tumbang Preso, Oo. Ba, ikaw post-post lang. tayo uwi, no? Ikaw lang. Ikaw lang nagcha-Chinese garden. Pero ngayon, nakikita natin, no, Siguro yung pre ano yan. teknolohiya Siguro natin. Yung teknolohiya natin, siguro paano dahil na, sa ano yan. pabante na ng pabante. Globalisasyon. Ako. Globalisasyon yung pre. Kasi kunwari ngayon, di ba? Parang sa TikTok. Like yung dito. Like mga dayuhan or western na countries. Parang yung mga hilig nila, yun yung ginagaya natin. Tayong mga nasa Asia. So ano, nauso na yung TikTok ngayon. Lalo na yung mga bat. Oo nga pre, dito na tayo laging nanonood, dito na tayo nagre-relay yung mga news natin, dito na natin yung sinusundan yung mga news gaya nung sa GMA, di ba? Nakikita na lang natin mga iba't ibang news, tsaka sa mga ibang vlogger. Yung iba dito pinapaniwalaan kahit hindi totoo eh. Lalo na ngayon, dami naglaparang mga fake news, lantaran. Yung iba, Tulad ng ano pre. pinapaniwalaan agad. Tulad ng ano yan pre. Oo nga. Politika Kwento mo, tayo pre. pre. Ikaw, Angel, anong nakikita mong pagbabago ngayon sa ating bansa na palagay mo nakakabuti sa ating mga mag-aaral? No. Dati, ano, sa, pag, lang, ingay. O Ayos sige, lang yan pre. Ayos lang yan. sige Kevin, ikaw No. muna. Ang nakikita mong pagbabago sa teknolohiya natin ngayon sa Pilipinas? Madami na. Halos ngayon, easy na. Ngayon, easy ka na ma-access sa ano. Yung mga binibili dati, lalabas ka pa ng bahay para bumili. Ngayon, ano, Oo, Oo tama, nga, eh. no? Mas Tapos napadali na pati sa ngayon, ano, no? pre, pati sa mga business, di ba? Dati, nagbibigay pa sila ng mga flyers. Ngayon, halos share and post na lang sa Facebook, kakalat na. Oo, So, yun yung online pinaka trading, ng no? technology ngayon. Mas napapadali Tama, yung tama. pag-share ng mga business. Mas nare-reach nyo yung mga mas malalayong mga customers. Mga ganun, mas napapadali talaga, lalo na sa business. Pero para sa ating mga estudyante, paano nito napadali yung teknolohiya? Para sa'yo, No. Kyle. Ano, para sa'yo, Kyle? Paano napadali ang teknolohiya Rinig bilang ba ako mga mag-aaral? boss? Rinig ba ako mga boss? Oo, Yes, rinig ka, boss. Kyle. Para sa, ano ulit yung tanong mo pa? Tanong mo pa? Para maano ko lang. Para sa'yo, bilang mag-aaral, paano napadali ng teknolohiya ang iyong pag-aaral? Parang ano parang pang Miss Universe na yung question mo bro Sige, sagutin natin yan. Siguro ano sa akin pre, let's be honest. Kumbaga, ngayon, mas madali. O sige, Mas tuloy-tuloy, madali. Kyle. Mas madali. Kasi, sa pag-usbong ng ChatGPT, parang
mas pinapadali yung mga ginagawa natin. Hindi katulad dati na parang pwede pa natin mag-research ng ganito individually. Sa isa, kung pa ngayon, like, pasok mo na lang sa ChatGPT, tapos na. Tapos na yung ginagawa mo, di ba? Ayun lang siguro yung take ko dyan. Kung ano, wala na mga libro ngayon, no? Yun nga, yun rin napansin ko pa. Puro na rin kailangan pumunta sa mga library. Halos search mo na lang sa Google, nandun na yung mga sagot eh. Hindi ka mukha ng mga kwento ng tatay ko sa akin dati eh. Pupunta pa daw sila ng library, isa-isahin pa na lang gano'n, no? Ano ba, pre, parang bago pa sila makapunta ng library, tatawid muna sila ng 5 bundok, Oo, 2 ilog. Ganun ba, pre? oo, mga bundok. Oo, par. Minsan nga may pating pa yung mga ilog nila, eh. Ay, grabe naman yan, pre. ikaw ano, Mark Rabanzo, anong mga thoughts mo sa ganyan? Para sa akin yung teknolohiya talagang napadali. Bilang sa ating kolehiyo ngayon, lalo na ang aking kurso, BSIS 1A, tungkol sa teknolohiya. Marami na tayong mga open source na mga application ngayon, mga ready to made na mga materials, pag-aaralan na lang natin. Nasa sa atin na lang talaga kung maglalagay tayo ng effort o wala. Kung wala, wala talaga. Di tayo matututo. Yun yung Tama yan, advantage ng pa. teknolohiya ngayon. Mapapadali yung pag-aaral. Tama. Kahit kamat kumagraduate eh, no? Tama, Hmm. tama. Pero may tanong pa ako sa inyo, guys. Sa inyo ba? Kahit dito, kahit sino pwede sumagot, Okay. Like, ang sa tingin nyo, yung globalization ba is nakakabuti sa atin or nakakasama? Magandang question yan, Kyle. Para sa akin, kung pag-usapan natin yung innovation technology, nakakabuti siya sa atin dahil napapadali yung buhay natin. Makikita mo yung mga tindahan ngayon, meron na silang mga online like GCash, magbabayad ka ng isang tap lang, andun na yung pera. Papadala ka sa ibang bansa, isang tap lang din sa GCash, may online na rin, papadala mo. Mas napadali talaga yung buhay natin. Para sa akin, yung globalisasyon. Pati rin sa kultura natin, mga K-pop, mga Asian, mas lalong sumisikat. Pati na rin mga palabas natin, gaya nung mga teleserye natin, nakita natin sumisikat like yung Voltes 5 na live action natin. Mas tinatangkilik ng mga Japanese, nakikita mo. Yan yung para sa akin. Mas napapaunlad nito yung ating buhay natin, yung globalisasyon. Parang nawawala yung pagka-unique ng countries. Parang, yun lang. Pareho-pareho na yung mga natin, mga likes natin, mga gusto natin pinapanood or ginagaya. Hindi ba parang nawawala na yung natin, pagka-unique? Oo, Kyle. Oo nga, pre. Para sa akin din, merong negative na effect yung globalization. Katulad nung dati, di ba, blackboard pa yung tinuturo sa atin. Nagsusulat sila sa blackboard. Tsaka mga Manila paper pag nagre-report. Oo. Ngayon, puro PowerPoint na. Tapos, TV, ganyan. HDMI. Parang nawawala yung natural na kultura natin, ganun. Tama. Pero para sa akin, pre, yung negative side niya, di ba, ngayon nga, more on technology tayo. Yung mga mahihirap na hindi afford yung mga phone, pero hindi sila masyadong nakakasabay sa pag-aaral nila ngayon. Kasi ngayon, may mga online class. Yung mga iba, wala silang internet, ganun. Meron pa sila. Di Kaya- pa lang, Kaya hindi lahat nag-advantage sa pagkabago ngayon. mas dumadami pa yung mga scammers ngayon pa. Oo. Tama. Mga fake news. Ikaw pareng cabin. So, Anong mas gusto mo na kultura? Kultura natin o ibang bansa? Para sa'yo lang. ako, gusto ko kasing magbasa. Pero para sa atin, yung kultura talaga natin. Mas yun. Yung maglalaro ka lang sa labas. Parang yun yung nawawala ngayon, no? Oo, wala. So, ayun nga guys. So, yun nga yung naging ng epekto ng globalisasyon sa atin bilang mag-aaral. May iba, sinasabi sa atin dito na pabuti, di ba?
Mas maraming napagbago, mga innovation, sa ating pag-aaral. Pero meron rin namang mga negatibong epekto ito. Kaya dito na po nagtatapos ang aming podcast tungkol sa globalisasyon at sa aming pang-araw-araw na mag-aaral. Kami po ulit ang BSIS 1A. Maraming salamat po sa pakikinig.